Hello mga kids! Welcome na naman sa panibagong vlog at malamang alam nyo na kung nasan ako this time. Nag-all boys trip kami ni Hey Ian C. at ni Myron Parinas dito sa Hong Kong. At syempre, bibigyan ko kayo ng arrival guide, ipapakita natin yung hotel tour at yung area dito sa vlog na ito. So kasalukuyan, nasa baggage claim pa lang kami. At syempre, ito yung una ninyong mararanasan pagdating nyo ng Hong Kong after the immigration. So, madali ang immigration, parang walang tanong-tanong, stamp-stamp lang. O, pag tinanong kayo, just be truthful and honest kung saan kayo nagsistay, kung kailan kayo uwi, at kung sino yung mga kasama ninyo. So, nandito kami ngayon sa next step, which is the baggage claim. Yung bagahe ko lumabas na. So, okay na tayo. At pagkatapos ito, ipapakita ko sa inyo yung i-expect ninyo paglabas nyo ng customs mula dito sa arrival, mga ka-eats. So kung di pa kayo nagla-like, comment, and subscribe, gawin nyo na. At kung meron kayong mga future trips, don't forget to use our code na Eats Agoda. Tapos yung Tans, pareho yan sa Agoda Hotels. Agoda Activities naman, Agoda Eats at Tans Activity. Tapos syempre meron pa rin tayong Klook na Eats Klook at Tans Klook. Tara, ikutin natin yung Hong Kong series to mga ka-eats. Kaya abangan ninyo 5 video. Tara, let's go! Welcome to Hong Kong! Dash Living on Frack. Ito yung pangalan. Tada! Nandito naman yung guide mga ka-eats. So yung si A21 dito sa may right side. Solo natin yung deck mga ka-eats. What is up? Woohoo! Living the life! Yung mga buildings sa Hong Kong Island, very Instagrammable. Papakita ko na sa inyo. Bilang muna. 3, 2, ito nga pala yung mga kasama ko. Sir, ano pong pangalan nyo at mga accounts niyo sa social media? Hi mga ka-eats, ako si Myron Parinas at pwede nyo kayo follow sa aking Instagram, Facebook, and YouTube. Same name, Myron Parinas. Yan. Tapos, syempre, si Hey Ian C. Naligaw sa Hong Kong. Hey guys, Ian C, follow na lang. Ganito lang yan. Paglabas nyo pa lang ng customs, meron na ditong train tickets to city. Tapos, airport express self-service ticketing. Tapos dito, meron naman tayong tourist information counter. And syempre, meron na mga bangko dito. So, meron tayong Standard Chartered. At pwede na rin kayo magpapalit ng pera dito sa currency exchange. Pero, ang suggestion namin ay, ano suggestion natin? Gumamit na lang ng debit card kasi napakataas ng exchange rate dito sa airport. So, So, mali- magiging difference din ng amount. So, sayang din yung mga yung matitipid. Yes, pangkain na yun, pang cafe de coral na yun. Saka McDo. So ito na, nandito na tayo sa mismong arrival. Kapag nagpa-meet and greet kayo sa mga Klook, sa mga Agoda na pasundo, dito, nag-aabang sila dyan with your names. Tapos, makikita nila dito kung nakalapag na kayo o hindi. Maraming mga kainan dito. At syempre, pwede kayo mag-picture-picture dito. Tapos makikita nyo na yung mga iba't ibang klaseng paraan kung paano makapunta sa city. Paglabas ninyo, tingnan ninyo to. No? So, minsan kasi, yung sunduan, papuntang car park. Tapos kung hindi kayo magpapasundo, pwede naman sundan nyo yung pag magmamakao kayo agad. Tapos pwede kayong mag-bus or pwede rin kayong magpunta doon sa limousine lounge. Depende yan kung saan kayo susunduin. Ang maganda dito sa kanilang airport, mga ka-eats, yung arrival, napakalawak, napaka-presko, at may mga makakainan kayo agad. Tulad nitong very retro-looking na McDonald's na ito. Grabe, ang ganda. Parang flashback. Wow! Mga ka-eats, naisahan ako. Kala ko, legit siya yung pala pang photo ops lang. Kala ko totoo. So, yan. Kung gusto nyo mag-picture-picture, pwede yan, mga ka-eats. Pero hindi pala pwedeng kumain dito. Pero, may mga ibang kainan naman dito sa Hong Kong International Airport Arrival. Kakain daw muna kami, mga ka-eats, kasi gutom na yung mga titos of Manila. So,
Malaki talaga tong airport and medyo effort talaga siya. So kung kami ay mag-iikot-ikot, kailangan fuel muna tayo. Pero ang gagawin namin, magbabas lang kami to city. Sasakyan natin yung famous na A21 papuntang TST. Pero bago yun, maghahanap muna kami ng makakainan. Again mga ka-eats, ito pala yung airport station. Siyempre, yan yung train to the city. Pwede kayong magpatulong dito sa ticketing counter or kung kaya nyo na, meron din silang self-ticketing kiosks para naman makabili kayo ng tickets at yung inyong octopus card. Dito sa may screen na to, yung bus, train, at meron din taxi sa papuntang city mga ka-eats. So yan yung sasakyan natin mamaya. Diyan tayo sasakay ng A21. Iba't ibang klaseng mga buses nandyan, iba't ibang klaseng destinations, and ito sa Hong Kong. Welcome to Hong Kong! Kainan na mga ka-eats, first meal in Hong Kong. Brother, ano yung order mo? Ito, crispy pork with rice. For the healthy yan. Yes. Kunyari, high blood. High blood. Tapos ito parang chicken. Yes, chicken siya since medyo mataas ang ating alam mo na. Saka ano, milk tea. Masarap yung milk tea ng milk. Gold milk tea. Yun. Tapos sa akin naman, roasted goose at yung kanilang crispy pork belly. Tapos iced lemon tea para kunwari healthy tayo. Let's eat. Roasted goose. Ang luto ng bala. Pork. Pork belly. Sorry, pero first time ako mag-travel with content creators. Maganda pala yung normal. Totoo. Tuloy na lang. Sobrang sarap. Grabe. Napawi na yung gutom ko. I-enjoy ko muna ito mga ka-eats. Pero kapag kayo naghanap ng medyo mas affordable na pagkain dito sa departure area ng Hong Kong International Airport, sa ilalim ng McDo, mayroong canteen. So parang meron silang local food, Japanese at iba pa. Itong kinain ko, 88 Hong Kong dollars yung rice bowl. Tapos 13 Hong Kong dollars naman itong iced lemon tea. Let's eat. In case you were wondering, ito yung kinainan namin, canteen. Pwede kayong mag-order dito sa kanilang express meal order for travelers. Kaso lang, octopus card. Ito yung kanilang menu. Papakita ko ulit sa inyo. Kung mag-order naman kayo, gamit yung cashier. Tapos ang palatandaan yan is itong McDo dito sa departure. So pag nakita niyo yung McDo or itong elevator na to, yan na yung canteen. Tapos na kami mag-withdraw after kumain. Bank of China ATM yung ginamit namin. Nag-withdraw kami ng 1,000 HKD each. Ginamit ko yung GCash Visa. Ang nabawas sa akin is 7,655.65. Si Ian naman, ang ginamit niya ay Ako nag-Maribank naman ako. Nabawas sa akin for 1,000 HKD, 7,675.16. okay, so mas mataas. Ito si Myron. Ang ginamit ko naman ay GoTime Visa card. Ang nabawas sa akin ay 7,732.21 pesos. Okay. So sa tatlong card, no, mga ka-eats, ang pinakamababang withdrawal rate or parang fee is yung GCash Visa. Pumapangalawa ang Maribank Mastercard, tapos GoTime Visa. So, pwede nyo maging guide yan kapag kayo ay nag-Hong Kong. Huwag na kayong magpapalit sa money changer. Mag-withdraw na lang kayo gamit yung inyong mga debit cards. Maglo-load na si Ian. Nag-load na ako kanina. So, ito yung machine. Papasok niya lang yung card, tapos insert your bill kung magkano yung papasok ninyo sa card niyo. Pwedeng dyan, or i-check nyo muna dito. Pwede nyo muna i-check bago kayo mag-load. Tapos meron na rin sila dito ang MTR system map, just in case. Or pwede rin kayong bumili ng octopus card. At ito pala, airport express tickets dito mga kids. Pwede kayo bumili dyan kung wala pa kayong nabibili. Dito sa train tickets booth sa HKIA Arrivals.
Tara na mga kaits, inabot na kami ng tanghaling tapat dito sa HKIA. Sasakay na kami ng A21 bus papuntang TST para makarating sa aming hotel. And it's check-in time. Tara, let's go! Ito yung guide mga kaits. Airport Express, tapos to the left is taxi, to the right is yung mga bus naman. Nakalagay din dito para maingat kayo sa mga overcharging. Pwede nyong i-report mga kaits just in case. Pero parang in general naman, maayos naman talaga dito. Tapos ito yung mga iba't ibang klaseng modes of transportation to the city and ibang parts ng Hong Kong. Nandito na tayo sa may bus terminus. So kapag nakita nyo to, itong malaking signage na yan, to the left is kung bibili kayo ng train tickets. Pero kung kayo ay may credit card or meron kayong exact amount or meron kayong octopus card, pwede na kayong dumiretso sa may bandang kanan. Nandito naman yung guide mga ka-eats. So yung si A21 dito sa may right side. Yung ibang parts, nandyan na rin. Makikita niyan. You are here. So to the right, si A21 sa mga papuntang TST. Pero kung kayo ay papuntang ibang parts, make sure to check properly. Okay ba yun? Tapos tayo ay maglalakad na. At yung modes of payment, again, pwedeng cash, octopus, e-payment, or bibili kayo ng ticket. Yung A21, if you want exact amount, 34.6 Hong Kong dollars, i-convert nyo na lang. O kung meron kayong octopus card, automatic yan, matic, i-deduct na lang sa inyong octopus card. Or pwede rin yan sa inyong credit card or e-payment. Yan, 34.6 HKD. Nandito na yung mga pila ng mga buses to the city. Yung A21 parang medyo mahaba-haba yung pila. Nandito na yung dulo ng pila ng A21 pero mga 2 bus stops away pa kami from A21. So halata nyo talagang mabenta yung TST na area kapag first timers or kapag nagsistay talaga sa Hong Kong. Pero kung may marirecommend akong iba, pwede kayo magstay sa Causeway Bay, sa Central, sa Wan Chai, pwede sa Kennedy Town, marami namang iba't ibang area. Pero syempre, iba kasi yung vibe ng TST at nandun din kasi yung mga pwede nyong pag-shoppingan, maraming mall, maraming, nandun yung mga lungfung, tapos yung mga luxury stores, nandun din. Tapos syempre, kita-kita nyo na yung harbor doon and maganda talaga area and very walkable. Kaya sobrang daming nakapila ngayon papuntang TST. Nakakatuwa talaga mga kids kasi sobrang convenient. Tapos may accessible talaga yung city kasi aside from dun sa Airport Express na I believe mga 70 plus Hong Kong dollars. Kung solo kayo, okay yun. So, kaya itong bus nila na 34.6 lang, papunta lang TST yun. Pero kung pamilya kayo, big group kayo, I would recommend na mag-private transfer kayo. So, pwede siya sa Klook, pwede din siya sa Agoda. Kung sa Agoda kayo, mayroon tayong code doon para maka-discount kayo kasi pwede na rin siyang pang-kainin or pang-shopping. Diba? Pandagdag na yun sa mga gusto ninyong bilhin or gastusin dito sa Hong Kong. Nakakatuwa kasi malinis yung bus, maluwag, tapos pwede kayo mag-iwan ng mga maleta. So itong A21 since mabenta yung TST na area, parang every ilang minutes may pumapalit agad at pwede kayong makapunta ka agad. So parang mga 1 hour yung travel time, 50 plus minutes naman yung Airport Express. So halos pareho lang din. Ang maganda pa dito, ang baba nyo halos talaga nandun na kayo sa Nathan Road along TST area kung doon kayo magsistay. Pero kung kayo magsistay sa parang Hong Kong Island, Central, baka mas maigi kung tingnan nyo sa Google Maps yung Airport Express kasi mas madali naman makapunta doon sa side na yun kasi ang TST ay nasa Kowloon side. So kapag kayo nag-travel, hindi lang dito sa Hong Kong, magiging best friend din nyo para hindi kayo maligaw or para makarating kayo sa gusto nyong puntahan, Google Maps is the key talaga mga ka-eats. Mga ka-eats, matapos ang isang oras, nandito na kami sa Dash Living on Pratt. Located lang siya sa Pratt Street dito banda sa TST. So pagbaba niya ng Modi Road, konting lakad lang, wala pang 5 minutes, nandito na kayo sa Dash Living on Pratt. Ito yung pangalan. Tcharan! Ang maganda dito, obviously, pwede kayong mag-iwan ng inyong bagahe before and sigurado after the check-in. So, yan yung kanilang, pwede pa kayo mag-charger dyan. Tapos, dito, meron naman silang
vending machine. Merong cup noodles, merong snacks, merong mga drinks, bottled water, at ito yung presyo. Tapos yung mga modes of payment. Ito na yung ating 6,000 plus pesos a night na room sa Dash Living on Pratt, located sa Pratt Street, TST. Dalawang single bed. Merong work table dito na maraming storage. Merong kettle at dalawang mugs. Meron tayong storage dito at nakalagay na rin yung mga towel. Tapos yung kanilang TV. At ito, dito pala merong fridge. Ang maganda dito, meron kayong bintana at merong city view. Tapos, sa may bandang kama, merong outlet pero kailangan ng adapter. Tapos merong bedside table. At merong konting space sa inyong bagahe. Dito naman sa may TV, meron tayong extension but kailangan nyo ng adapter at USB-A plugs. Dito, yung kanilang closet na may storage. Tapos, more storage at in-room safe. Pasok tayo sa banyo. Yung banyo, medyo may kaliitan lang. Mukhang banyo ng cruise ship. Pero, ito yung vanity, sink. Meron tayong hand soap dito. Tapos, more storage dyan. Toilet without bidet, at syempre, rain shower, regular shower, body wash, shampoo, at conditioner. Lahat yan, mga ka-eats, for only 6,000 plus pesos a night dito sa Dash Living on Pratt. Kapag ibubok nyo to, don't forget to use our codes, Eats Agoda or The Tans, para maka-discount kayo sa hotel. At syempre, kung nasa Hong Kong na rin kayo, gamitin nyo na rin yung Agoda Eats at Tans activity para makamenos naman sa mga activities. Pwede dyan yung Hong Kong Disneyland. Mamaya, itutuloy natin yung pag-iikot dito sa Hong Kong. Sana na-enjoy ninyo yung mumunting room tour ko dito sa Dash Living on Pratt. A few moments later. Matapos magpahinga, mga ka-eats, at mag-charge ng mga bagay-bagay, room tour, merong pagkain dito or kainan dito agad sa baba ng ating hotel na Dash Living on Pratt. Ang pangalan ay Keming or Keming. So meron siyang mga HK delicacies, mga char siu, mga noodles. Tapos dito sa labas, meron na rin mga kainan. Very busy street. May Korean, merong halal food, at mga karatig hotel pa. Tama ba? Karatig hotel. Tapos kasama pa rin natin si Mr. Ian at si Mr. Myron. Tayo ay maglalakad na. Sasakay daw kami ng bus. Bus number 1. Papuntang Star Ferry Pier. So ano nang balak natin? Anong gagawin natin? Ngayon, pupunta tayo sa Avenue of Stars. Avenue of Stars. K11. Panalo doon. Bakit paboritong pumunta ng mga tao doon, Mr. Very Ian? artsy very artsy. Actually, maganda yung mismong mall. Kapag on days na mainit or umuulan, actually, maganda siyang backup plan. Especially yung hotels, usually nasa TST area naman, di ba? So, usually parang yan yung backup namin. Oo. On a day na hindi maganda yung weather, dito kami. Kasi Tama. marami rin kainan. O kaya sobrang init eh, no? Oo, hirap eh. Tapos, dahil nandun din yung Five Guys. Yun talaga yun, di ba? Kasi wala tayo rin sa Pilipinas. Tapos, syempre, maganda lakarin itong parang harbor view nila. Kasi, ano siya eh, libre. May mga picture spots na kayo, di ba? Pwede kayong mag-OOTD dun at i-enjoy nyo yung breeze, lalo na kapag medyo malamig-lamig dito sa Hong Kong. Sobrang panalo. Ayos mga ka-Itso, di ba? Sa mga gustong mag-shopping, mag-malling, kumain, malapit lang sa Dash Living on Pratt, itong sikat na mall na K11 Musea, na ang ganda ng view ng harbor, ng Victoria Harbor. So kapag nag-stay kayo sa Dash, konting lakad lang, medyo exercise, pwede nyo ma-experience yung napakagandang mall na yan with your friends and family. Mga ka-eats, grabe. Sobrang ganda. Ready na ba kayo? First time ko umakyat dito sa 6th floor ng K11 Musea. Nandito yung sikat na viewing deck na parang naka-frame talaga yung mga buildings sa Hong Kong Island. Very Instagrammable. Papakita ko na sa inyo. Bilang muna. 3,
2, 1, taran! Grabe! Kita nyo yan? Parang sarap mag-picture-picture. Tapos, since dahil parang wind tunnel siya, ang presko, mahangin. Tapos, kita-kita nyo naman yung view. Victoria Harbor, Hong Kong Island. Parang I believe, kita nyo yung side banda ng Wan Chai. Hindi na nagkakamali. Tapos, syempre, Causeway Bay. Grabe. Tandaan nyo 6th floor, K11 Musea. Makikita nyo itong ganda ng view na ito, mga ka-eats. Panalo. Syempre, mga ka-eats, kapag nasa K11 Musea, alam nyo na kung saan tayo magme-merienda. Kundi sa Five Guys. Ito yung kanilang menu. Tapos orderin ko itong little na, mga ka-eats. Hindi na ako magpapabudol. Ito yung total natin, 105 Hong Kong dollars. Ito cheeseburger combo, little Cajun style fries na may kasamang soda na only refill. Panalo talaga dito yung fries nila kasi hindi sila nagtitipid tapos sobrang generous sila mag-serve. Ito yung choices ng soda at meron ding lemon tea. Okay mga ka-eats, kainan na Cajun fries, little cheeseburger at unlimited Coke Zero. Merienda tayo! Pagkatapos magmerienda, appreciate muna natin yung view dito sa Victoria Dockside sa labas lang ng K11 Musea. Perfect dito mga ka-eats if you want to take pictures and syempre, if you want to chill out with your friends and family. Pa-sunset na dito sa Victoria Harbor. Medyo padami na ng padami yung tao. So panalo dito mga ka-eats kasi isa to sa mga spots na libre pero maganda mag-picture. Masaya maglakad, lalo na kapag umaga, kapag medyo wala pang tao. So, kung malapit yung hotel ninyo, gusto nyo medyo may peace and quiet sa umaga, pwede nyong dayuhin to. Tapos, syempre, solong-solo nyo itong view na to. Diba? Grabe, oh. Sobrang ganda. Nakuha na rin yung tickets dito sa HK Water Taxi. Grabe, medyo madami lang talaga yung tao. Parang bakasyon ata nila ngayon mga ka-eats. So 6 p.m. yung aming Harbor Cruise. So titingnan natin kung makakasakay tayo dito. Pwede niyo siyang mabook via Klook. So maraming salamat sa ating friends from Klook for providing these tickets. And sana may experience natin siya kasi parang sobrang dami ng tao. At titingnan natin kung makakasakay tayo. Ito yung ticket mga ka-eats. Tapos bibigyan kayo ng wristband. Alright. So, papakitin kami sa second floor. Basta kailangan suot-suot namin to. So, kanya-kanyang lagay. Sana kasya sa wrist namin. So, ito. Mga payat namin. Ito na yung pinaka boat or parang ship dito sa Harbor Cruise ng Hong Kong Water Taxi. Medyo mas sosyalin siya kaysa dun sa mga nauna namin nakita kanina. Pero wala siyang drinks na kasama or merienda. Talagang Harbor Cruise lang. It's boarding time dito sa Harbor Cruise ng Hong Kong Water Taxi. Again, maaari siyang mabook sa Klook. At itry niyong gamitin yung code ko na Eats Klook. Pagka first time ninyo, pwede kayong maka-discount dito mga ka-Eats. So dito, yun, buti lang may nag-assist. Tapos sa loob, medyo bongga yung itsura. Papakita ko sa inyo. So, pwede pala kayong mag-order. Pero bago kayo mag-order, papahiram sila ng power bank. Tapos, meron silang drinks menu at snacks dito. So, paki-post na lang kung gusto nyo makita. Dito. Yon. Kasama pa rin natin si Sir Hey Ian C. na naka-we're out of office. Tapos ito, yung ating napakagandang deck. Pwede tayo umakyat sa second floor. Kasi ang ganda ng view, syempre. Labas tayo dito sa front deck banda. At umaandar-andar na yung ating Harbor Cruise. So ito yon. Ready na ba kayo? Parang feeling ko ang ganda ng itsura. Let's go! Hong Kong Water Taxi!
Dahil meron tayo itong yellow wristband, pwede tayong umakyat dito sa taas. Ito daw yung VIP. Kita nyo si Captain. Tapos dito, solo natin yung deck, mga ka-eats. What is up? Woohoo! Living the life! Woohoo! K11. Bye-bye TST. Ganda! Ka-eats, tapos na kami sa water taxi experience in Hong Kong na pwede nyo i-book sa Klook. Tapos kapag ka first time ninyong magbo-book sa Klook ever, pwede nyo gamitin yung promo code ko na Eats Klook. So 698 siya ulit per adult, 452 naman for children. Tapos meron din siyang age range na free. So ito yung pinaka cruise ship niya. Actually, ang ganda. Maganda yung vibe. Relaxing naman siya. Medyo may parts lang na malakas yung alon. Tapos pwede rin kayo mag-order ng drinks at mga snacks. So maluwag siya. Tapos kapag ka parang VIP kayo, pwede pa kayo umakyat sa second floor na mas maganda yung view. Tapos mas solong-solo nyo. Again, pwede nyo siya i-book sa Klook. Hanapin nyo lang Water Taxi Experience in Hong Kong para ma-enjoy nyo to, mga kids. Highly recommended. Gabing-gabi na talaga, mga ka-eats, at sobrang ganda na ng mga ilaw dito sa likod natin sa Hong Kong Island side, sa Victoria Harbor dito sa Hong Kong. So dito marami kayong makikitang mga yate. Yung iba mayroong free drinks, may free snacks, may maliliit, may malalaking ships, no? Pero ako, kung gusto nyo nang matry, hindi rin masyadong kamahalan, pwede niyong subukan yung sinubukan namin kanina. Kasi ako first time ko na-experience, medyo kakaiba siya. Sa una lang malulula kayo kasi parang ang daming nakapila. Kasi yun sa mga regular na water taxi. Pero kapag dun kayo sa mas special na water taxi, iba yung pila. So yung pila sa opposite side, which is mas maiksi, tapos mas mahal lang siya ng konti. So at least naman, mafe-feel nyo na mas premium yung experience niyo dun sa water taxi experience in Hong Kong na pwede nyong mabook sa Klook tulad nung sa amin. Mga sir, kamusta yung water taxi experience in Hong Kong? First time mo, no? First time? Sa water taxi, Hong Kong water taxi, first time ko. Anong nagustuhan mo ba siya? Nahiya. Nagustuhan mo ba siya? Nahilo ka ba? At first, medyo I was nabitin ako sa travel, niya. Sa ruta. Kasi parang ang short lang. Unlike dun sa nasakyan ko mga ibang cruise na talagang iniikot hanggang dulo ng part ng Victoria Harbor. Pero siya dito lang hanggang Central, then one side, then balik. So medyo na short, then ang tagal ng standby dun sa may dock. So yun lang naman. Pero in overall, masaya naman yung experience, tapos worth naman sa price. Ayan, salamat. Ikaw, boss. Sino po kayo? Okay naman. Actually, di ba sabi nga natin, kasi maraming tao kanina. So medyo nandun na ako sa, hindi, wag na tayo tumuloy. Pero after a while, iba pala yung pila. So mas konti. When we got inside, in fairness, maganda yung loob. Plus, dahil meron tayo nung wristband, I think VIP ticket yun. Nakakit kami dun sa second floor and mas wala pang tao. So solong-solo. And para tayong Titanic like, dun ganda. Actually, pag pinanood niyo yung vlog ko sa Hey ENC, na-promote pa. Napa-emote nga ako kasi medyo maganda naman kasi talaga. Like with the sunset, for 600 plus, I feel like it's something na worth it na gawin. First timer or kahit pabalik-balik ka na. Yun. Salamat mga sir. Saan na tayo next? Ano tayo pupunta? Starfed. May Starfed. Sa may Star Ferry side. Okay, tara, let's go. Sundan natin si Myron. Lumakas yan, no? Tingnan mo, may pilay pa yan, ha? Pero salamat sa Hong Kong, magaling na siya. Sa Hong Kong, walang Bini Boss Myron, dito na yung Cultural Center. Ito yung sikat na Instagrammable spot
IG lang yan. Dito sa mga legs na ito. Binag natin. Dito yon. Pwede kayo mag-picture-picture dan. Tapos sa tapat niya is yung Aqua Luna. Yung sikat na cruise ship din. Na minsan may afternoon tea, merong dim sum. Tapos ito na yon, yung lalakarin nyo sa mula Avenue of Stars hanggang dito sa mga pier dito. Star Ferry, tapos yung Clock Tower, at hanggang doon na sa mga Harbor City, mga ka-eats. Mga ka-eats, maraming salamat. Nandito na tayo sa Clock Tower. Maraming salamat sa panonood ng ating Day 1. Sana marami kayong napulot mula sa airport, arrival guide. eSIM pala. So pwede kayong mag-eSIM kung ayaw ninyong pocket wifi. So kung eSIM capable yung phones niyo, pwede. Tapos syempre, yung mga Octopus card, yung Airport Express, yung bus. Pwede rin kayo mag-airport transfer kapag kayo ay isang buong pamilya. Pero kung mag-isa kayo tapos gusto nyo makatipid, kunin nyo na lang yung bus or yung Airport Express. At sana na-enjoy ninyo yung mga ginawa namin today. Lalo na yung water taxi experience dito sa Hong Kong. Maraming salamat ulit sa ating sponsor, na Klook. Thank you. Thank you, Miss Maki and Miss Kian. Sa uulitin. Maraming salamat nga pala sa dalawang sir na to. Paki-plug ulit yung inyong paki-plug ulit yung inyong mga channel. AENC, hindi lang po tayo sa Taiwan nagpupunta. Ngayon sa Hong Kong ka na. Nasa Hong Kong ako. Ito si Myron. Hi guys, Myron Parinas on all social media. Yon. Maraming salamat. Abangan ninyo yung aming Day 2, which is Disneyland. Alright, see ya! Bye-bye.